Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras alas 4:06. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong 2 ng buwan ng Oktubre. Araw ng Lunes. October na lakay, ang bilis. Oo, bilis ng panahon. Bukas ang makalawa, November na. Sa ating mga headlines, bagyong Jenny lalo pang lumakas. Signal number 1 nakataas ngayon sa 5 lugar sa Luzon. Good news! Gasolina may rollback na 2 pesos kada litro. Bad news! Diesel may pagtaas naman ng 40 sentimos. Gate naman, di ba ginawa 2 piso rin? Ito ang bad news mga misis. Nako, presyo po ng LPG. Patuloy ang pagtaas hanggang 2024 ayon sa Department of Energy. Paglago ng ekonomiya ng bansa mas babagal sa nalalabing buwan ng 2023 ayon yan sa World Bank. Misteryosong pagkamatay ng isang OFW sa Saudi Arabia. Iniimbestigahan ng Department of Migrant Workers. DZRH exclusive, estudyante napatay sa sampal ng kanyang guro sa Rizal. Wow! Lakas naman makasampal, no? Kaya malaki. Trust ratings ng DZRH at iba pang media networks lalo pang tumaas ayon sa isang survey. Bomb threat bumulabog sa mga estudyante at guro ng isang high school sa Quezon City. Mga pasahero ng isang eroplano sa Bicol Airport nasindak naman natakot dahil sa bomb joke. Higit 800,000 customer ng Meralco nasa pool ng brownout dahil sa grid disturbance. At sa detalye ng ating mga balita, lalo pang lumakas ang bagyong Jenny. Habang bumilis pa ang kilos ito pahilaga-hilagang kanluran sa Philippine Sea. Ayon sa latest report ng Pag-asa, namata ng bagyo sa layong 600 kilometro sa silangang bahagi ng Calayan, Cagayan. Taglayan ito ang lakas ng hangin abot sa 140 kilometro bawat oras malapit sa gitna. At may bugso o gustiness na 170 kilometers per hour. At kumikilos sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Dahil sa bagyong Jenny, nakataas ngayon ang public storm signal number 1 sa probinsya ng Batanes, Cagayan. Kasama na ang Babuyan Islands, Hilaga at silangang bahagi ng Isabela, Apayao at hilangang bahagi ng Ilocos Norte. Batay sa forecast ng Pag-asa, posibleng lumabas ang bagyo mula sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng gabi o kaya ay Biyernes ng umaga. At ayon pa sa Pag-asa, maaaring pumasok ang 2 o 3 bagyo ngayong buwan ng Oktubre. Lupit naman.
Todo bantay ang Office of the Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council sa kaligtasan ng mga mamamayan sa bagyong Jenny. Ayon kay OCD Administrator at NDRRMC Executive Director Ariel Nepomuceno, nakaantabay ang emergency preparedness and response protocols ng NDRRMC noon pa lamang inaasahan ang landfall ng bagyo sa bansa. Wala pang pangangailangan na rumisponde ang national government sa ngayon at patuloy ang paghanda ng OCD at ng NDRRMC. Patuloy din ang koordinasyon ng NDRRMC at OCD sa ibang ahensya, lalo na sa kanilang regional counterparts kung sakaling kailanganin. O mga kuya, baka nasa enough pa yung inyong gasolina, ha? Nasa E. Ayan. Pwede pa. Enough pa yan. Huwag lang mag-aircon. Tsaka wag apak ng apak lang. Ayan. Kasado na ang dagdag bawas sa presyo ng petroleum products sa bukas. Batay sa anunsyo ng oil companies, 2 pesos ang ibabawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Samantalang 50 centavos sa kerosene. Pero sa kabilang banda, teka muna. Akala ko may rollback din ng diesel. Tataas ang presyo ng diesel. Tinamaan ng magaling. At tataas naman ang presyo ng diesel, mga kuya. 40 centavos kada litro. Okay, mga jeepney drivers, truck drivers, full tank nyo na, mga kuya. Ayon kay Director Rino Abad ng Department of Energy, na biglaan daw ang rollback. Ang biglaang rollback ay bunga ng pabago-bagong presyuhan ng crude sa domestic market. Ito na yung kalawang sunod na linggo na nagkaroon ng rollback sa presyo ng gasolina at kerosene matapos ang serya ng oil price increase sa mga nakalipas na ilang linggo. Samantala, tatagal pa hanggang Marso 2024 ang mataas na presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Ito ang sinabi ni Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy matapos ang anunsyong taas presyo sa LPG ngayong Oktubre. Paliwanag ni Abad, kadalasang nagsisimula ang trend na ito hanggang Agosto at baka umabot pa hanggang Mayo. Epektoan niya ito na malakas na konsumo ng mga residente mula sa western part ng mundo dahil sa pag-uumpisa ng winter season. Narito ang paliwanag ni Abad. Historically, yung trend ng LPG, meron hong kataasan ng price up to March of next year. So nagsisimula ho yan. I mentioned, nagsimula yan usually August, September. Ngayon, nang simula nga talaga ng August. Okay. Hanggang March ho yan, minsan may spill over pa ng April. Saka naman po, pababa pagdating ng ng May. Hanggang July to August. Dahil ngayon, yung heating requirement kasi nagsisimula na ngayon yung winter time nung northern hemisphere country. At malaki ho talaga dyan ang gamit ho ng LPG ay for heating requirement po ng mga bansang yan. Samantala, mababawasan ang mga hirit na pagtaas ng pasahe kung gobyerno sana ang hawak sa mga public transport, lalo sa mga pangunahing lansangan sa bansa. Ito ang sinabi ni Atty. Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection sa gitna ng petisyon ng mga jeepney drivers na humihirit naman ng pagtaas ng pamasahe. Ayon kay Inton, income-based ang mga operators ng mga pampublikong sasakyan. Kaya siyempre kailangan nilang makabawi ang kanilang sa kanilang kinikita. Kaya mungkay ni Inton, imbes na ang pribadong sektor ang nagpapatakbo ng public transport, mas maganda kung gobyerno na lamang ang hahawak dito. Ganito ang paliwanag ni Atty. Ariel Inton. Let's face it, yung public transport natin is being run by private operators. Diba? Natural lang na ang return ng kanilang investment, yung income nila, kinakailangan nila yan. Mabawi. Kasi pag nalugi, tigil pasada. Diba?
isa yon sa nakikita namin. Yung, hindi lahat, no? Kaya yung major thoroughfares na, katulad ng mga panahon ng 1970s na may Metro Manila Transport Corporation. Samantala, tiniyak ng Indonesia na mag-e-export ito ng sapat na supply ng coal o uling sa Pilipinas para sa pagpapatakbo ng coal-fired power plants at facilities. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, bunga ito ng kanyang pulong sa mga miyembro ng Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area kamakailan. Sabi ng kalihim, 80% ng coal supply ng Pilipinas ay inaangkat at 98% nito'y nagmumula sa Indonesia. Ang pagtitiyak ng Indonesia na may sapat na supply ng coal ang Pilipinas ay nang magpatupad ito ng isang buwang coal export ban noong January 2022 dahil sa shortage ng produksyon. Pero sabi na ngayon ng Indonesia, nag-normalize na rin ang kanilang supply ng coal sa kanilang domestic use matapos ang COVID-19 pandemic. Samantala, mabagal daw ang magiging paglago ng ekonomiya sa nalalabing buwan. Batay sa pagtaya ng multilateral lender na World Bank, 5.6% ang magiging economic growth ng Pilipinas mula sa 6% na forecast noong buwan ng Abril. Ayon kay Aditya Mato, Chief Economist of the East Asia and Pacific Region mula sa World Bank, nakadepende ang Pilipinas kasi sa export products ng maraming bansa. Marami anyang Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa at nagpapadala ng remittance. Sa kabila nito ay sinabi ng World Bank na ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ay matutulungan naman sa pagsigla ng domestic demand. Actually, nakatulong dyan remittance na ating mga kababayan. Paldo-paldo na naman. Mga makabagong bayani na napahabayaan sa Middle East minsan. Samantala, tumaas ang presyo ng kada tray ng itlog sa Mandaluyong Public Market. Sa pag-iikot ni RH52 Enyel Parrosa, nagmahal ang 20 pesos ang kada tray o 190 pesos na mula 170 pesos na small ang itlog. Ayon sa ilang may-ari ng tindahan, bawat delivery ng supplier sa kanila ay nagmamahal ng 5 piso sa lahat ng klase ng itlog. Nagsimulaan niya ang pagtaas ng presyo ng itlog pagpasok ng Burr months. Nauna nang nagbabala ang United Broilers Association na magmamahal ang itlog dahil sa kaunting supply epekto ng mga nagdaang bagyo. Flash Report. Flash Report! Isang estudyanteng sinampal ng kanyang teacher sa Antipolo, Rizal namatay. Diyos ko, ang bigat naman ng kamay ng teacher na ito. Alamin natin ang report mula kay Val Gonzalez kasama ang nanay ng kawawang biktimang mag-aaral. Val, please come in. Mayor, ang Fisher Hughes ay nandito ngayon sa Amang Rodriguez Hospital dito sa lungsod ng Marikina. Nandito kami ngayon sa emergency room itong hospital na ito dahil ngayong araw mismo na namatay itong 14 anyos na lalaking grade 5 pubic matapos nga sampalin ng kanyang teacher. Actually, noong pang 21 na sinampal, Mayor, na isugod dito sa hospital itong biktima noong 26, nangyari noong 26 na confined dito sa Amang Rodriguez Hospital. Pero ngayong araw na ito ay masamang balita ang halos ay pumitil na rin sa buhay itong kanyang nanay na iyak ng iyak, Mayor. Iyak ng iyak. Itong si Nanay Elena Minggoy. Nanay, ang anak po ninyo ay 14 anyos na pero grade 5 pa rin po, no? Opo. Pakikwento nga po ninyo kung paano po nakarating sa inyong kaalaman na ang inyong anak na lalaki na si Francis J. Dumitib ay sinampal ng kanyang teacher. Nagsumbong po ang anak ko. Natutulog po ako alas 6 ng umaga. Nakahiga ako. Sabi ng anak ko,
Mama, ipagpala ko ng teacher. Sabi ko, sinong teacher? Yung subject sabi ko sa Pilipino. Sabi niya ng gano'n. Mama, sabi niya ng gano'n. Kasi 2 ulit niya po sinabi na sinampal siya ni teacher. Nung una, hindi ko po pinakinggan. Pero nung pangalawa, doon na po ako nasaktan ang anak ko. Kasi bakit paunti siyang pagsumpong sa akin. Tapos sabi ko, teacher yan. Subject teacher po, mama, sa Pilipino. Sabi ko, sige, bukas pupuntahan ko yan. Sabi ko, kasi masakang ang pakiramdam ko noon. Pinagpaliban ko kasi galit po ako Magalit ako sa isang ayaw makipag-usap. Kinabukasan po, Friday, pinuntahan ko. Pero hindi sa yung Filipino subject ang pupuntahan ko, hindi. Yung advisor, tinausap ko. Sabi ko, pumunta ako dito kasi magre-reklamo ako, sabi ko sa kanya. Sabi niya, ano yun nakati? Sabi ko, bakit naman sinaktan ng anak ko? Napakasakit. Hindi lang isa sina. Sabi ko na gano'n. Hindi, magsusumbong yung anak ko ng paulit-ulit. Paulit-ulit kung hindi po nasaktan. Sabi ko, ibig sabihin po nasaktan ang anak ko kasi paulit-ulit po siyang nagsumbong sa akin. Sabi ko sa teacher, nung nagsumbong po siya sa akin. Nanay, paputol ko na po kayo. Hindi ho kagad nadala sa hospital yung anak ninyo. Kailan ho siya nadala at ano na yung nararamdaman niya nung madala siya sa hospital? Nung nadala po namin siya sa hospital, na po yun, araw na Martes. Nakapasok pa po siya ng 3 araw. Kasi Wednesday po siya tinampal, nakapasok pa po siya ng Biyernes, Lunes, Martes. Tapos pagdating na po, galing sa eskwelahan, kumain siya. Yun na po, nung pagkatapos niya po kumain, doon na po nag-umpisa ang pagsusuka niya sa nanakit ng ulo niya. Hanggang sa yun nanakit ng anak ko. Sabi niya, Mama, sakit ng ulo. Sabi niya, ang sakit ng ulo ko ng tainga. Sabi niya ng gano'n. Sabi niya, ang sakit mo, pag sakit mo, sabi ko, pati mata kong sakit. Sabi niya, sakit mo, ulo ko ma. Sabi niya gano'n. Tapos yun na, pagdala namin dito, nag-ano na siya na blackout ng siya. Ang ating angkor si Mayor Deo Macalma at Miss Bea, ano karagdagang katanungan? Mrs. Una po nakiramay po kami. Ano po ang sabi ng doktor? Ano daw po ang ikinamatay ng inyong anak? Bakit ganun po katindi, Mrs. Elena? May po siya, may pagdurugo po sa utak. Wow, nagkaroon ng internal hemorrhage. Opo. May sa ulo niya. Malakas daw po ba yung pagkakasampal ng teacher sa anak po ninyo, Mrs.? Opo, malakas po. Kasi po napalingi po ang anak ko. Tapos namingi siya. Nangiwi? Yun po, malakas po. Paano ang sampal? Magkabilang pisngi? Magkabilang tenga? Saan daw po tama sa ulo? Sa kanan po. Sa kanan. Sa pisngi o kasama po ang tenga, Mrs.? Pisngi kasama ang pahinga. May kalakihan po ba yung... Yes, Mami Elena, meron po bang kalakihan yung guro na nakasampal sa inyong anak? Malaking guro po siya, ma'am. Ano po ang pangalan ng teacher na nanampal, Mrs., sa anak po ninyo? Mirasol season daw po yun. Mirasol? Season. Babae po ang nanampal? Babaeng teacher? Babae po. Kalakit babae po eh. Wow, oho. Akala ko lalaki. Kalakas naman manampal niyan. May kalakihan daw lakay. Kalakas po ang sampal niya. Kasi kung mahina po yun, hindi pa ulit po. Ano po ang sabi nitong si Teacher Mirasol? Nabalitaan na po ba ang nangyari sa inyong anak, Mrs. Elena? Nung nakaraan po, pumunta ang hipag ko sa eskwelahan para kausapin siya. Pero nandito na po kami nung sa amang. Niya po, sinaktan niya daw ang anak ko, sinampal ka pero mahina lang.
Eh bakit daw sinaktan po nga pala ang anak po ninyo, Mrs.? Yan po ang hindi may tanong ng ng hipag ko kung bakit po tinampal niya. May binabanggit po kayo kanina na may sinumbong na kaklase. Paano po yan? Opo. Ano po yun? Sabi niya, teacher, ang ingay po nila. Yung teacher, gusto mo ikaw sabi sa kanila. Di, ang anak ko umiwas, umupo sa upuan. Umupo sa upuan ng anak ko. Tapos yung naupo sa upuan ng anak ko, para magbasa na kasi nagtitest, sinapak sa uniform. Sinatak po sa uniform. Nung pagtatak sa uniform, ang ginawa ni teacher, sinambunutan dito sa ulo. Sinatak sa ulo ang anak ko, nambunutan. Pagkatapos niya sa punot, yun na nga po, na sinampal niya ang anak ko. May sinabunutan muna bago sinampal ng 2 beses. May aban po muna. Eh ano po ang... Nambunutan, tapos sinampal ng 1 beses po. Ano po ang sabi ng principal ng inyong eskwelahan, Mrs.? Tungkol doon po, hindi ko pa po nakakausap kasi nandito po ako sa hospital. Ngayon lang po ba namatay ang inyong anak, Mrs.? Anong oras po? Ngayong hapon lang. Umaga po. Kanina umaga. So, ano po ang plano nyo, Mrs.? Kakasan nyo po itong si teacher na si Mirasol Quezon? Ay, napag-usapan po talaga natin. Bigyan namin ng karungan ng pagkapatay ng anak namin. Okay, Mrs. Kami po ay nagpapaabot ng pakikiramay sa malungkot na nangyari po sa inyong anak na si Francis J., 14 years old. Okay lang anak ko ganun. Pakatlo po. Okay, may panawagan po ba kayo kay Vice President Inday bilang DepEd Secretary Mrs. Elena? Vice President, pakitulungan niyo naman po ako. Ako, kailangan po kayo ng hospital. Yan po ang po sa akin. Kapag kami tayo ng anak ko, isang taon ko po talaga anak ko. Tapos, ganun lang po. Patay ng pananampal ng guro. Okay, maraming salamat, Mrs. At muli, kami po ay nagpapabot ng pakikiramay. At siguro kayo mag-alala at tututukan po ni Val Gonzales ang kaso po ng inyo na Mrs. Thank you. Our condolences po. Mayor, ang masakit pa nito, ngayong oras na ito, umabot ka ng mahigit 100,000 yung bill. Yung bill nitong bill. Di ba government hospital yung Amang Rodriguez Hospital, Val? Bakit umabot ng 100,000 plus ang bill? Meron ding bayarin dito. Hindi siya fully government hospital, Mayor. No. Hindi mo pwedeng ilapit sa malasakit? Actually, lumalapit na sila sa malasakit center ngayon dito sa Amang Rodriguez dahil mayroong malasakit center dito. At hindi ko alam kung masasagot na. Pero kanina, bago tayo umere, Mayor at Mistea, ay kausap ko si Director Raymond Burgos ng Department of Social Welfare and Development. At nangako siya ng tulong. Tumawag na siya kay Dr. Parichua, ang Rizal DSWD National Director, para ipalam itong kalagayan nitong Magina dahil yung bill dito sa hospital at maging yung pagpapalubing ay problema itong mag-anak na gumikit dahil ang kanyang mister ay walang permanenteng trabaho. Nagtitinda ng buko minsan ay kung ano-ano yung itinitinda. Apang si Mrs. ano po yung inyong trabaho? Housewife lang. Housewife, oo. So yun yung kalagayan nitong magulang ng 14 anyos na grade 5 pupil na sinampal ng kanyang guro at matapos matala sa isang ospital, matapos ang 11 araw, pinawian ng buhay. Mula rito sa
Amang Rodriguez Hospital dito sa lungsod ng Marikina. Para sa kauna-una sa Pilipinas, CCRH. Ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo dito. Flash Report. Flash Report! Ang lupit, ang bigat naman ng kamay ni Teacher Mirasol Quezon, ha? Akala ko lalaki yung nanampal, abay O kaya babae. tinanong ko nga laki yung Oo. build, kung ano yung build ni teacher. Oo. Kasi parang, kung ako yung mananampal laki, parang hindi mapupuruhan. Ayan, ang lupit naman. Anyway, nakalungkot po mga kaibigan na akala natin wala na itong ganitong klaseng corporal punishment, pero nangyayari pa rin po pala. Kakalungkot naman. Flash Report. Flash Report! Mabalikan po natin ang pang detalye natin mga balita. Standby, Leta Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Standby, Raymond Dadpaas. Abay, kanina nagkaroon pala ng hearing sa Senado kay Senator Rafi Idol Tulfo. At ang inimbestiga naman ay mga taga Bureau of Customs. Standby, Raymond. Standby, manang Milky Rigunan. At para malayo ang marating, dapat marunong makipagsabayan. Tingnan mo ang Peerless Products Manufacturing Corporation. 60 years na, pero di lang sila sumasabay. Consistent sila sa innovation na tumutugon sa pangailangan ng mga Pilipino. Isa sa mga produkto ng Peerless ay Champion na ilang dekada na nagbibigay ng quality detergent products. Long-lasting bar na di agad natutunaw noong 1977. Nagtatagal ito ng 8.8 days underwater-based product test. Purong powder detergent naman na walang halong tiyok noong 2004 at mabulang liquid detergent noong 2021. At hindi lang yan, ang Kalya na mabangong detergent at Fabcon and Hana shampoo and conditioners with collagen ay innovations din nila. Gusto ko yung Hana shampoo, mabango. Dahil sa mga ito, kitang-kita na sumasabay sa panahon ang Peerless para i-improve ang buhay ng mga Pilipino. Patuloy na pinanindigan ang panata na tapat na walang katapat. Happy 60th anniversary, Peerless. May you have more years of success. Oras sa Mr. Cecily, Mr. Michael is my guy. Dr. Isa Suntay. Alas 4:34. Sorry wala kasi akong kaya ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? On Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Miss Thea. 84 days na 84 days. Ang bilis ng panahon. Naku, may nag-react dito, Miss Thea. Ang sabi na kayo. Di ba sabi ko, magsumbong, manawagan kay Vice President, DepEd Secretary Inday Sara. Sabi, di ba, nananapak yun? Ayun na nga! Kahit talaga. Alin ba mas matindi rito? Manapak ng sheriff o manampal ng estudyante? Ay, naka talaga. Sandali lamang at hatawin mo natin ang mga reports. Oras sa Hermana Rosie Sarangay, ganap na alas 4:41. Good morning pala, Kay. Hatawin natin ang mga report. Unahin natin ang report mula sa Malacanang.
Mataas na inflation, itinurong dahilan ng bumabang foreign direct investments sa unang 6 na buwan ng taon. Anyari? Aris number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay ni Steya, sadyang na itataboy daw ng mataas na inflation ang mga dayuhang investor. Ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual, hindi lang naman sa Pilipinas nangyayari ito kundi maging sa iba pang ASEAN countries. Paliwanag pa ni Pascual, ang iba pang global financial conditions tulad ng mataas na interest rates ay nagpapababa rin ng foreign direct investment. Sa kabila nito, naniniwala ang kalihim na nananatiling solido ang kumpiyansa ng mga negosyante sa Pilipinas. Patunay-anya nito ang mataas na reinvested earnings at tumataas na foreign direct approval ng Board of Investments at iba pang investment promotion agencies. Batay sa ulat, bumaba ng 20% ang foreign direct investment sa unang kalahati ng 2023 kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Huwag kang masyado magmadali, Let, birthday girl, at may itatanong pa ako sa'yo. Ayan, kailan ang blowout mo daw dito? Hinintay namin. Ayan. Wala kami merienda rito sa News Center. Alam mo, Lakay, huwag kang magtago. Kapag tumatanda ka pala, doon mo naiintindihan yung sinasabing lilipat din yan. Inaay mo tumatanda ka na, batang-bata ka pa eh. Bagets! Ayan, teka muna, wala bang reaksyon ng Pangulong Marcos doon sa nangyayaring malaking issue ngayon sa SBMA, Miss Let, ha? Abay, ang lupit buti pa nung panahon ni dating SBMA Chairman Roland Paulino. Walang ganyang kaso ng kutungan. Ngayon, taga-SBMA nadadawit na sa pangungutong ng mga brokers, mga negosyante. Oo, Lakay, walang pahayag tungkol dyan ang palasyo. At okay, kung wala pang pahayag, yung napahabalitang magiging Agriculture Secretary, Francisco Chu Laurel. Oo, Lakay, itinanggihan ng Malacanang kahapon. Ayan, hindi daw yan kumpirmado. Oh, wala pa. Ayan. Ano lang ang confirm? Secret, walang clue. Wala pa. Basta hindi yan kinukumpirma. Ganon. Sige, abangan na lang natin. At saka yung DMW, Department of Migrant Workers. Abay, sino ba isang napabalita dyan? Mendoza, Raymond Mendoza, Congressman Raymond Mendoza ng TUCP. Mga lumulutang na pangalan, Lakay, pero sa ngayon ay ang OIC dyan ay si Yusek Hans Leo Hakda. Ayan. Lumulutang o pinapalutang? Pwede rin. Okay. Ano yung schedule ng Pangulong Marcos ngayon, Miss Let, ngayong araw ng Lunes? Wala nga ibinigay, Lakay Oo, hindi namin alam kung anong ganap ni Presidente ngayong araw. Beauty rest ang Presidente, ha? Oo, baka napuyat kahapon sa concert. Oo nga daw. Ayan. Pero, maaga namang natapos din iyon para sa mga teacher. Di ba pagka ang mga members ng Malacanang Press Corps, pagka nagbe-birthday, nireregaluhan ng Presidente o First Lady? Ayan. Anong nireregalo sa mga member? Wala na? Wala nang gano'n. Wala namang gano'n. Bakit naman sinira yung tradition na ganyan? Ang bira naman, wala man lang cake. Ice cream? Wala. Sige, kantsawan natin si Secretary PCO sino Lakay? Cheloy Garafil. Ano ba yan? Makantsawan. Kaya naman baka nakikinig si na-name drop pa tuloy. Biro lang naman pwede naman seryosohin. Ito na lang batiin natin. Baka magpalit yun ito, ha? Si paring Darly Deroca ng Lydia sa Lechon. Happy birthday, paring Darly. Ayan, binawatan ni Doc Badong. Ayan, at saka si Manong Fiscal Rene. Happy birthday. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea.
Hindi ko natatanungin sila kung ilang taon kasi mortal sin lang pala nga tanungin ang Sa mga babae girls, sa mga girls. Oo. Ang tinatanong na edad, ayan, mortal sin pala yun. Hulaan mo, tas babaan mo. Oo. Siguro mga 38 lang sila. Lower, ganyan. Ganun ba? Oo. Sige, report muna ni Manang Milky. COA kinalampag na imbestigahan ang 2.697 billion pesos na confidential fund ng Davao City. Ang detalye atin sa atin ni RH12 Milky Rigonan. Manang Milky. Lakay at Teya, dapat imbestigahan ng Commission on Audit ang 2.697 billion peso confidential fund ng Davao City sa nakalipas na 6 na taon. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, dapat alamin ng COA kung ang paggamit man ng naturang pondo ay naayon sa DBM-COA Joint Circular at kung mayroong mga paglabag dapat magsampa ng kaukulang kaso. Kung susumahin, sinabi ni Castro, 1.235 million pesos kada araw, ang anya ay secret spending ng lokal na pamahalaang Davao City sa loob ng 6 na taon. Mas malaki pa anya ito sa gastusin ng pinakamalalaking lungsod sa Metro Manila, gaya ng Makati City at ng Quezon City. Dahil dito iniugnay ni Castro ang paghingi ni Vice President Sara Duterte ng milyones na CIF para sa OVP at DepEd dahil nasanay umano ito sa malalaki at hindi nakakwestyong CIF sa kanyang pangamalakad noon sa Davao City. Muling binigyang din ni Castro mahalaga ang transparency and accountability sa paggamit ng pondo ng bayan, lalo na pagdating sa confidential allocations kay kailangan itong maimbestigahan. Matatandaan si Castro at mga kasama nito sa Makabayan Block ang pumuna ng milyones na confidential and intelligence funds ng OVP at DepEd sa kasagsagan ng budget deliberations ng Kamara sa 2024 proposed national budget. Para sa kauna-una sa Pilipinas, yes, okay. Ba't ang Makabayan na block si Vice President DepEd Secretary Inday lang ang kanilang binibinay. Ayan. Binibinay talaga. Ako binibinay lang ay. Di ba kaya nangyari kay dating Vice President Binay? Binibinay niya naman si Inday at saka si Manny Villar daw. Ayan. Ba't siya ang pinupunta? Dapat daw lahat. Wag selective. Wag selective. Oo, pero ito kasi yung mga puna noon ng Makabayan Block. Una, yung confidential ng OVP o confident intel funds ng OVP at DepEd. Pero tumubo naman dyan, Lakay, ang liderato ng Kamara at maging ang Senado, pumayag sila na bawasan yung mga confidential funds ng mga ahensya, hindi lamang nung dalawang ahensya under Vice President Sara Duterte. Ngayon naman, ang kinikwestiyon ng Makabayan Block, hinahamon nila ang Commission on Audit. Kung wala naman daw, Lakay, na illegal o irregular sa paggamit ng pondo, wala naman daw problema. Gusto lang daw malaman at kailangan daw ang transparency sa paggastos ng pondo daw ng gobyerno. Ayan. Sa bagay, ang laki naman kasi ng Intel Fund ni, ni Vice President kumpara sa ibang agency. Siya yata ang isa sa pinakamalaki. Pinakamalaki talaga. Pinakamalaki, Vice President, 500 million. Ang DepEd, 150 million pesos. Pero hindi naman daw binibinay si Inday. Hindi natin masagot yan, Lakay. Walang ganon? Marami kasi ngayon na mga lumalabas sa mga pag-question din sa pamamalakad ng mga departamento under Vice President Sara Duterte. Maraming salamat, Manang Milky. Nandang na kahit Teya para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Mungkahing sa Socorro, Surigao del Norte gawin ang susunod na Senate hearing sa SBSI. Kailangang pag-aralan ng mabuti ayon kay Senator Risa Hontiveros. Naku, wag mo na, baka delikado, baka mamaya di ba marami silang armas? Ayan, Chokot? Oo, baka mamaya manganib naman ang kaligtasan ni na Senator Risa at Senator Bato. RS number 28, Raymond Adpaz, please come in. Raymond. Mayor Ms. Teya, kailangan masusing pag-aralan ng mabuti kung itutuloy ang mungkaing sa Socorro, Surigao del Norte gagawin ang susunod na hearing tungkol sa SBSI o ito yung Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ayon kay Senador Risa Hontiveros ng Senate Committee on Women and Children na kasama sa nag-iimbestiga sa usapin ng umunoy pang-aabuso ng mga opisyal ng SBSI
pabor siya na magsagawa ng hearing sa Socorro. Ang problema ay ang timing dahil maliban sa kanilang hearing ay may iba pang committee hearings at palapit na din at ang barangay at SK election. Hiwalay pang usapin ang seguridad kasunod ng konfirmasyon ng National Bureau of Investigation noong nakarang hearing na armado at nakahandang lumaban ang mga miyembro ng SBSI. Ngunit sinabi ni Hontiveros na magpapatuloy ang kanilang investigasyon higil sa reklamong pang-abuso sa mga bata at matigil ng ganitong pangyari sa kamay ng mga kulto. Matatanda na inihayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nais nitong magsagawa ng hearing sa bayan ng Socorro at mag-ocular inspection mismo sa Sitio Kapihan. Narito si Senador Risa Hontiveros. Lamang may mga timing issues dahil hindi lang naman yung aming investigasyon ang tumatakbo, may mga nagpapaalala din sa amin ongoing yung more palapit na yung barangay and SK elections na kailangan yung ganitong mga parallel na proseso ay in a way magbigayan sa isa't isa in terms of timing. Pero ang para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Standby Christian Manyo, standby Edniel Parosa. Sandali lamang, Ninong Santa Claus Sherwin Alfaro. Saan ka mamigyan ng limpak-limpak na salapi ngayon? Bandang Quezon City? Aba, kina birthday boy. Ayan, Speaker Sunny Adonis Belmonte. Ayan, standby Sherwin, standby Christian, standby Angel. Oras Mistea. Kulang-kulang 7 minuto bago mag-alas 5. Ito na ang Santa Claus ng bayan, ninong ng bayan, Sherwin Alfaro sa ating DZRH Malakas Aguinaldo Promo. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, hanapin niyo si Ninong Sherwin. Magmano kayo kaagad. Sherwin, nasaan ka sa Quezon City ngayon? Lakay dito sa barangay San Isidro, Labrador sa Quezon City. Mukhang any moment bubuwas na yung ulan. Pero kung malakas man yan, mamaya natin malalaman. Pero malakasan ngayon na nanonood ng programa mo dito sa barangay San Isidro, Labrador. So si Tatay, pasukin na natin ha. Tay, magandang hapon sa DZRH ko. Oy, naku, Lakay, para namang ganda ng altar nila. Laki naman may altar. Oo. Lalaki ng santo. Kaya lang galit yung aso sa'yo. Trespassing ka daw. May dala ka. Sige, sino nandyan? Talagang source pa ng DZRH. Ay, pangalan niyo? Crisanto Medina. Crisanto Medina. Malaki namin na nanood o nakikinig. Matagal lang. Maski wala ko yan ang pinapagdala namin sa ulit. Talaga. Bakit po? Bakit DZRH? Kasi yung balita dito, yun ang gusto nung ano eh. Sino paborito announcer po? Ay, marami. Deo Pacalma, sila Apit, yung sa babae, tsaka yung si Katunying. Katunying. Ted Filon. Arnold Clavio. Si Deo Pacalma. Kailangan bigyan natin ito ng malakasan. Bigyan mo lang si Tatay na 1,000. Ato tayo kausapin si Deo. Salamat po. Ay, maraming salamat, Tatay. Tatay, pakihawak. Pambili ng gamot. Ay, opo. Ayan. Tatay, pakihawak po yung aso ninyo. Baka mamaya kulang yung dala ni Sherwin na pampabako. Pang anti-rabies yan. Hawak ako pamalo eh. Wag niyo punuin yung aso nyo. Kasi
Kasi may lolong nila pa ng 5 alagang aso, ha? Ingat po kayo, tatay. Ayan. Salamat po. Sige po, tatay. Merry Christmas. Ayan, ingat po kayo. Pagaling po kayo. Okay. Okay, Sherwin. Maraming salamat na kayo at malakasang pagsinig at manood ng Deezer H. Baka kayo na ang susunod na manalo ng 1,000 pesos sa Deezer H. Malakas from RH number 6. Sherwin Batang Saro, tuloy na rin sa pagbabalita, tuloy na rin sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Huwag kang tatakbo, ha? Ayan, hahabulin ka lalo ng aso. Tama. Hatawin natin ang... teka muna. Sandali lamang, Christian Edniel. Batiin ko lang ng happy birthday ito, ha? Abay, happy birthday muna kay... of course, kay Miss Leta Narciso. Happy birthday. Batiin natin si very worshipful Teddy Calao IV ng TM Calao Masonic Lodge. Happy birthday, Kuyang Bong Lero at Kuyang Jan Adrian Araneta. Naku, pinsan to ni First Lady Lisa Araneta Marcos. At happy birthday din kay Noble Ronald Yulo at Noble Erica Panga ng Katimugan Shrine Club at kay Mr. Ed Ladaw. Pagbati mula sa Sandigan 82 at Kuyang Ogie Liao. Aba, birthday mo pala, Kuyang, ha? At si Atty. Adel Tamano at si Darly De Roca. Eto nga si ating pala, birthday pala ni Ating Teresita Pahutagana. Binabati ni Kuyang Ephraim, mga anak at mga apo. Meggy Melegrito ng National Dairy Authority. Binabati ni Kuyang Noble Odad. Ayan. Pa-odad ka pa, Kuyang Dado. Dado lang yan. Binaligtad sabi ko na nga ba. Birthday Kuyang Meggy mula kay Daddy Dado. At kay Labor Secretary Benny Lagwesma mula kay Kuyang Ben Alegre, happy birthday. At kay Jama Galindez at Colonel Enrique Rafael. Report mula kay Christian Manyo Mistea. 12 flights na apektuhan ng bomb joke na nakita sa toilet ng isang eroplano sa Bicol International Airport. Operasyon ng runway balik sa normal makalipas ang 3 oras. Ang detalye, RH8 Christian Manyo. Christian. Lakay at umabot nga sa 12 flights sa naapektuhan ng bomb note na natagpuan pero plano ng Cebu Pacific na departing flight 5J326 sa Bicol International Airport ngayong umaga. Kabilang dito ang 10 flights ng Cebu Pacific at 2 flights ng Philippine Airlines habang may iba ring arriving flights na na-divert pabalik ng Maynila. Inisyal na impormasyon mula sa CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines, nakatakdasan ng lumipad ang 5J326 patungo ng Maynila ng alas 10:45 ng umaga nang madiskubre ang bomb note sa lavatory kung saan pinababang 130 pasahero maging ang kanilang mga gamit para isailalim sa screening at paneling. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng CAAP at PNP habang boarding na ang mga pinababang pasahero kaninang pasado alas 2 ng hapon para sa kauna-unahan sa Pilipinas. So hindi nakilala kung sino naglagay ng bomb note? Hindi, Lakay, dahil nakita doon sa lagayan ng tissue, Lakay, sa loob ng lavatory. Kaya hindi alam hanggang sa ngayon kung sino yung nag-itip doon, Lakay, nung note na may nakasulat na bomb. Sira yun yung dahilan. Kaya naisara yung runway ng 3 oras. Naku, okay, maraming salamat, Christian. Back to Lakay, Antea. Eto na ang mga Navy. Pinakamalaking teka muna, ha? Bago yung report ni Edniel Parosa, Lakay, pakibati muna. Pakibati ng happy birthday si Fiscal. Sinong Fiscal, ha? Fiscal Nico de la Merced. Papainom ba ito ng Emperador Coffee Brandy? Tisoy Oliveros. Wala kay Tisoy Oliveros. Happy birthday, Fiscal Nico. At of course, happy anniversary nga pala kina Boss Ramon Ang. Don RSA Ramon Ang.
133rd anniversary ngayon ng San Miguel Corporation. Mano po, Ninong? Pinakamalaking joint naval exercises ng Pilipinas at Amerika kasama ang 7 pang bansa. Wow! Umarangkada na. Aba, ang daming mga US Navy nito, ha? Hey, Joe. Hey, Joe. Wanna buy what's Joe? You want to join a balikatan exercise, Joe? Joe? Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, formal ng binuksan ng pinakamalaking joint naval exercise sa pagitan ng Pilipinas at ng US Navy. Sa kauna-unang pagkakataon, ang tinatawag nating exercise sama-sama ay lalahukan ng 7 pang bansa mula sa Asia, North America at Europa. Ayon kay Philippine Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Toribio Adachi Jr., 4 na bansa ang nagpadala na ng kanilang naval ship sa Pilipinas, habang ang ilan naman ay nag-deploy ng subject matter experts para sa mga aktibidad na hindi gagawin sa karagatan. Kabilang sa mga bansang target na ma-improve ang maritime interoperability kasama ng Philippine Navy ay ang Japan Maritime Defense Force, Royal Australian Navy, Royal Canadian Navy at United Kingdom Royal Navy. Nagpadala naman ang mga tauhan para sa subject matter exchange ang French Navy at ilan pang tauhan ng Australia, habang magsisilbing observer ang mga tauhan naman ng Royal New Zealand Navy at Indonesian Navy. Bagamat gagawin itong exercise sama-sama sa mga katubigan sakop ng Southern Luzon at hindi sa West Philippine Sea, aminado si US 7th Fleet Commander Vice Admiral Carl Thomas na paraan din ito para maigiit ang rules-based order at international law sa kalayaan sa paglalayag. Tinawaran naman ng Amerikanong Naval Commander ang tanong ng media kanina kung China ba ang pinatatamaan ng mga itong mga opisyal sa exercise sama-sama. Tatagal itong malakihang naval drill hanggang sa Oktubre at 13. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dami-daming Navy niyan, ha? Sige, ha? Dumaon kayo dito sa Manila Bay para gumanda ekonomiya natin, ha? Gastusin yung mga dollar ninyo, ayan. Ha? Mamam, ayan. Nomo. At bilis ng oras. Naku, sabi ng ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay. Magkano lahay? Naku, tumaas ang palitan ng dollar, Miss Teya, ha? Ayan, ang palitan ngayon, 56 pesos and 77 centavos. Naku, baka tataas pa nito. Di ba dapat bababayan bossing Michael Ismaygay dahil paparting na ang dollar ng mga remittances ng mga OFWs. Anyway, so yan po mga habigan, at batiin ko lang Miss Teya, itong nagpadala sa atin ng mooncake. Ayan. Uy, sarap! Maraming salamat kay Mr. Eng Teng Wong, President and CEO ng ProLife UK. Ayan. Cute naman ng isa lang pero ang cute ng lalagyan. Ayan. Sarap yan. Sabi ni Eng Teng Wong, gusto ko maging ninong ito, ha? Mano po? Celebrating life with you this Mid-Autumn Festival 2023. Hong Hefa Choy. Ay, iba pala yun. At yan na po, mabigyan na kabuhan natin mga balitang talakayan sa ating palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Susunod na mabalansyadong balita, Chairman of the Board, Henry Uri at Miss O, Karen Oyong. Bye-bye!